Ngayon, dumako naman tayo kay Boruto at alamin kung ano nga ba ang potensya na meron siya. Muli, sa pagkakatanda nga natin, noong bata pa itong si Boruto, mas malakas talaga itong kanyang ama na si Naruto. Ngunit, ang pagiging malakas nga ni Naruto ay may hangganan din. Habang tumatagal nga ang kwento ay nagkakaroon sila ng mga bagong kalaban at papalakas ng papalakas ang mga nakakalaban ni Naruto. At umabot pa nga sa punto kung saan nahihirapan na nga itong si Naruto na protektahan sila. Kung saan matapos nga ang huling laban ni Naruto ay ginamit nga niya ang pinakamalakas niyang teknik na tinatawag na Baryon Mode. Ito nga ang huling sandata ni Naruto at ni Kurama. At matapos nga ng huling laban nito ni Naruto at Kurama, alam nga natin na nawala na itong si Kurama matapos ang laban. At sa kasalukuyan ngang kwento, ito nga si Naruto ay nakasil nga sa ibang dimensyon. At ang nagsil nga nito ay walang iba kundi si Kawaki upang protektahan si Naruto. Kaya naman, kinailangan nga ni Boruto maging malakas upang maibalik niya ang kanyang ama. At dahil nga din sa mga bagong kalaban nila na sadyang malalakas nga at hindi na nga kaya ng mga old generation, ay talagang nagsikap nga itong si Boruto upang palakasin ang sarili niya. Sa paglipas nga ng panahon ay nagagawa na nga makipagsabayan ni Boruto sa malalakas na kalaban at bigatin. Ang mga kalaban nga niya ay halos kasing lakas na ng mga Otsutsuki, ngunit nagagawa pa rin niya itong tapanan kung minsan pa nga ay nagagawa rin niya itong talunin. Sa paglipas nga ng kwento ay natutunan nga rin itong si Boruto na improve pa ng higit ang kanyang Rasengan. Dito nga ay natutunan nga niya ang bagong teknik na tinatawag na Rasengan Ushihiko. At dito nga din ay nakapag-create nga siya ng bagong teknik. Ang teknik na ginamit ng lolo niya at ng second Hokage. Ito nga ang Flying God Raijin. At kung babalikan nga natin, nung ganitong edad pa lamang si Naruto ay hindi naman siya ganitong kalakas at napakalayo nga ng agwat na itong si Boruto sapagkat kaya nga ni Boruto na makipaglaban sa mga God level na kalaban. At kung iisipin naman nga natin na kapag naglaban nga itong si Naruto at Boruto sa ganitong edad ay talagang lupaypay nga itong si Naruto. Na kahit nga isipin natin ang itapat nga natin itong adult form na Naruto dito kay Boruto ay talagang wala ring magagawa itong si Naruto sapagkat napakalayo nga ng inimprove na itong si Boruto sa paglipas ng panahon. At alam din nga natin guys na itong ang si Boruto ay talagang dalubhasa nga sa Kenjutsu at hindi lamang sa lakas at bilis niya natatalo si Naruto kundi sa lahat na lamang ng arsenal ay napakadami nga na meron kakayahan itong si Boruto kung ikukumpara natin dito kay Naruto. Ganun pa man, sa pagkakaroon nga ng madaming arsenal o pagkakaroon ng mga madaming abilidad itong ang si Boruto ay alam pa natin na meron pa siyang ilalakas. Yun nga ay ang kanyang Jogan. Alam nga natin na sa manga nga ay hindi pa niya ito nagagamit ng maayos o napapalabas o nakokontrol man lang sapagkat nagbe-base lamang siya sa mga bago niyang teknik o jutsu na natutunan sa paglipas ng panahon. So ayun nga dito guys makikita at nalaman nga natin kung gaano nga ba ang diferensya nitong si Boruto at Naruto sa pagiging isang ninja o sa pagiging isang talentado at sa pagiging isang mapamaraan sa pamumuhay o sa pakikipaglaban o paano nila ma-develop ang kanilang sarili.